Okay mga kapatid, ang ating panonoorin ay galing po sa Bilyonaryo News Channel. No? Bulilyaso ang pagkakaanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Saldico sa Prague. Prague ang basa niyan. No? Ayon sa isang eksperto, kahit anong paglilinaw ay sablay pa rin ang palasyo. Ang detalye sa agenda report ni IB Reyes. Wow! Salamat Bilyonaryo News. No? Ayun nga ang sinasabi ko eh. Ito yung usapan patungkol doon sa sinabi ng Pangulo ay ni ni Manang Claire na nahuli na, hindi po na aresto. Yung niya, yung napakatalinong salita niya na akala mo talagang perpekto na, no? Kasi dito sa atin, madalas na hong ginagamit ang salitang nahuli na kapag ka may naaresto na. Kasi ang dating ho ng sinabi niya parang ni BBM doon po sa kanyang page na nahuli na si Saldico. Tapos si Manang Claire naman sabi niya iba ang nahuli sa naaresto. Tapos makikita doon sa website ng gobyerno nila, presidential, etc. Arrested ang nakalagay tapos inedit pinalitan. Naging hindi na arrested, no? Kumbaga feeling ng mga tao ngayon na nagpapalusot ka lang, Manang Claire. Ipinagtatanggol mo yung amo mo, nahuli, magkaiba ang nahuli doon po sa naaresto. Kadalasan ang ginagamit na term, oy, nahuli na si ganito, no? Yari na, kulong na, ganun. Pwedeng gamitin yun eh, tsaka yung aresto, lalo na nandito tayo sa kalagayan na hinahanap si Saldico at may warrant of arrest na ata, hindi ko alam kung correct me if I'm wrong, pero pinaghahanap nila si Saldico, di ba? Parang may warrant of arrest para bumalik dito. Pero ang problema, mga kaibigan, kung pinaghahanap na siya, bakit mo i-announce na nahuli? Siyempre, mamimisinterpret yun o misunderstand yun ng mga kababayan natin. Nahuli, ibig sabihin na aresto. Parang ganun din yun. Huwag niyong palusutan. No? Ang pagkakaintindi, nakasanayan na ng Pilipino dyan, na aresto na, nahuli na. Ngayon, ginawa niyo ng wordplay, iba ang nahuli, pinahinto, etc. E di anong gagawin niyo? Parang pagmumukain yung tanga yung mga Pilipino. Hindi ganon. Ito na, pakinggan po na natin sa Bilyonaryo News. So, ang pagkakaanunsyo ni Bulilyaso ang pagkakaanunsyo ni PBBM na nahuli na si Saldico sa Prague. Ayon sa isang eksperto, kahit anong paglilinaw ay sablay pa rin ang palasyo. Yun nga ang sinasabi ko, eksperto na to ha. Si Manang Claire, eksperto din naman napakagaling nga Sa tuwing tinatanong nga yun, laging nakasimangot Para siyang teacher na maraming utang sa mga lending company na kapag tinanong ng estudyante sobrang matara yung teacher. Parang ganun, no? Okay, tuloy. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Katulad niyan, yung nahuli. The discussion now is kung ano ba definition ng nahuli rather than nasaan talaga siya and so on, no? Ang discussion na may crisis ba tayo o wala? We all know that there is. At ramdam ng taong bayan na mayroon. Matapos linawin ng Malacanang na walang mali sa anunsyo ng Pangulo noong April 16 na nahuli na ang puganting si Saldico dahil malawak naman daw ang kahulugan ng salitang nahuli, komunikasyon ang problema ng palasyo para sa senior lecturer ng UP Diliman na si Professor Lester Balmatero. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na Ibig sabihin, pag nanghuli kami ng isda, napahinto lang namin yung isda. Hindi namin nahuli. No, kumain kami ng isda. Paano niyo yan nakuha? Pinahinto namin. Anong pinahinto? Nahuli. Di po pwedeng gamitin ng arrest. Kasi isda yun Di ba Ang talino talaga ni Manang Claire. na-prevent sa pagkilos at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Ayon kay Balmatero, bagaman makabubuti talaga para sa gobyerno ang mapauwi ang isa sa mga muka ng flood control scandal, tila naging excited daw ito mag-anunsyo.
Isa sa naging banat noon ng Duterte ally na si Attorney Harry Ewan ko lang siguro nung sinasabi niya yon, baka baka sabog siya, si BBM, sa trabaho. Marami siyang trabaho, baka pagod, sabog na sa pagtatrabaho, di ba? Sobrang high na sa pagtatrabaho, kaya naisip niya, uy, napahinto, uy, nahuli na. Kaya siguro ganun yung announce. Takte naman talaga, oo. Tuloy tayo. Roque laban sa administrasyon ay ang 1 to 3 weeks na palugit para mapabalik sa Pilipinas si Ko. Na para kay Roque, imposible raw. Ngayon, nilinaw ng palasyo na hindi sila o ang Pangulo ang nagsabi nito, kundi si Interior Secretary John Vic Remulla. Agad naman itong inako ni Secretary Remulla at humingi ng paumanhin. Pero sa tingin ni Balmores, Parang nagkaroon pa ng sacrificial lamb para ano sabi ni John Vic Remulla? Humingi ito ng pasensya eh. Yes, it was my fault. I presume that the process of the Republic was the same as the Philippines. Apparently, they function on different rules. I take full responsibility for those statements. I apologize. Buti pa to. Kasi parang siya na lang hinatay. Ikaw na lang mag-sorry. Oh. Lilipas din yan sa linggo. paumanhin. Pero sa tingin ni Balmatero, mali pa rin na dumistansya ang palasyo sa gabinete. I think Yusek Claire should understand that Secretary John Vic is the secretary of the Interior and Local Government, Oo and naman. he is the alter ego of the president. Yes. To some extent, whatever the announcement of the alter ego of the president is the announcement of the president. Kaya sana raw may group chat ang gabinete ng Pangulo para hindi salu-salungat ang pahayag na lumalabas sa administrasyon. Ay, wag na. Wag, okay yan, ma'am. Kasi pag nagkaroon sila ng group chat, baka tumugma-tugma na sila. Okay na yan para kahit paano may libangan tayo, naaaliw tayo sa mga pinaggagawa nila. Kasi pag nagkaroon ng group chat yan, baka magtugma-tugma na eh. Ito ang problema. Baka may group chat na sila. Pero ganyan pa rin yung mga sagot nila. Wala, sabog talaga sa pagtatrabaho. Masipag kasi yan si BBM. No? Masipag kasi yan. Kaya malay mo, yung paghinto, nahuli na sa kanya. Baka excited na talaga masyado. Ano? Tuloy tayo. No? Yung ginagawa ngayon ng Malacanang, tingin ko, it's palusot, no? Semantics, wordplay. Yung ginagawa ngayon ng Malacanang, instead of talking about a substantive, more substantive issue, kung nasaan ba talaga, ano yung problema, asaan tayo ngayon. Para hindi raw makuryente ang administrasyon, naway ayusin ng gobyerno ang messaging nito. Wala na, burara na ang administrasyon natin, madam. Marami ng mga kung ano-ano. Hindi ba nga kinakausap niya yung tatay niyan? Ang daming ano yan, may mga bumubulong-bulong nga sa kanya eh. Sabi ni Madam Amy, inamin niya na yung kanyang kapatid, yung ading niyang si BBM, gumagamit, sumisinghot. Parang may narinig pa nga ako ng Mary Jane. Nagme-Mary Jane. Oh. So, dun pa lang proven na kung ano-ano ang nakikita ng mga yan. Wala ako sa katinuan ng administrasyon natin. Si Manang Claire, palamuti lang yan. Alam nyo, pasalamat tayong lahat. Lagi kong ulitin yan. Dahil kay Manang Claire, kaya nagiging masaya tayo. Kung wala si Manang Claire, hindi ka matatawa sa buhay mo. Malungkot ka sa buhay. Dumaan ka ng dagok. Pagsubok, mabibigat na pagsubok sa buhay. Pero kapag naiisip mo, nandiyan si Manang Claire, napakaswerte mo pa ring tao kasi malinaw ang isip mo eh. Hindi ka katulad ni Manang Claire na sobrang talino. Diba? Tapos na ba yung balita niya? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan, maraming salamat sa Billionario News Channel. Grabe, maganda yung news nyo ha. Okay yan, palakpakan mo natin yan. Lagi nyo lang hong tatandaan na abangan nyo lagi ang announcement ng Pangulo. Baka minsan iba na yung mga pinag-a-announce niyan, ha? Okay, hanggang dito na lamang. Sobrang maraming salamat sa inyong panonood. Kung trip nyo ng kasamang reaction video, pindot na. Break it down. May outro tayo syempre. Nasaan na ba yun? Oh my God, we're back again.